Good afternoon ulit sa inyo mga bata. Ito, makinig kayo. Ito ay week 5, Filipino naman. Paggamit ng salitang kilos, kasi nung last week hindi ko ito na-send sa inyo. So, madali lang naman ito. Okay, week 5 to, Filipino. Okay, anong meron dyan? Okay, sa ano na yan? Sa lesson na to. So, ako nga pala si Ma'am or Teacher Romelita Garcia. Ang nickname ko, Milet. Okay? Milet ang palayaw ko. So, yan. Kasi dito sa lesson na to, kailangan alamin nyo ano ba yung dapat nating alamin. Sa module na ito, kasi module to, matututunan mo ang tamang paggamit ng salitang kilos o ang tawag dito ay pandiwa sa pagsasalaysay ng iyong mga sariling karanasan. So, itong Filipino, parang kapareho rin ng MTV yung mga ibang lesson. Okay? At pagkatapos ng aralin na ito, ikaw ay inaasahang nakagagamit ng tamang salitang kilos pandiwa sa pagsasalaysay ng personal na karanasan. Okay, yan yung personal mong karanasan. Paano? Okay, balikan natin. Ito, kopyahin ang salitang kilos na ginamit sa bawat pangungusap, isulat sa papel ang sagot. Okay, so madali lang ang mga salitang kilos. Nagsisipilyo ako ng ngipin araw-araw. Alin dyan ang salitang kilos? Ang ibig sabihin ng salitang kilos yung sa English naman, action word. Yun yung verb. Action, kilos, yung paggalaw mo. Ano ba yung mga kilos na ginagawa mo araw-araw? Okay? Asan dyan ang sagot? Ang sagot ay, so tama kayo, nagsisipilyo, nagtututbrush. Okay? Number 2, kami ni Nena at Popoy ay nag-iigib ng tubig. Alin naman dyan ang salitang kilos? O action word. Nag-iigib. So, yan yung mga ginagawa rin natin araw-araw, lalo na kapag hindi naman faucet ang ating igiban or kuhanan ng tubig. Yung hindi siya yung monthly na binabayaran na galing sa nawasa. Nag-iigib, yun yung poso na nasa probinsya lagi. Lagi yung ginagawa ng iba. Okay, pwede rin mag-igib ka ng tubig para pang ng halaman, ganyan. Pang buhos or pag iigiban mo yung timba para ibuhos mo dun sa halaman para hindi siya matuyo. Okay? Number 3, binunot ni kuya ang mga puting buhok ni mama. So, alin dyan naman ang salitang kilos? Oh, so easy naman. Okay, binunot. Pinunot, kinuha yung mga uban or puting buhok uban. Okay? Number 4, ang mga aso ay tumatakbo ng mabilis. Alin dyan ang kilos ng mga aso? Kasi hindi lang tawang kumikilos, pwede rin sa hayop. O pwede rin yung yung paggalaw ng mga nasa paligid. Okay? Ang aso ay tumatakbo ng mabilis. So, ang kilos ng aso ay tumatakbo. Okay, 5. Kaming magkakapamilya or magkapamilya ay sama-sama naglilinis ng bahay. So, alin naman dyan ang salitang kilos? Okay, ang salitang kilos ay, naglinis. Okay, yan yung mga salitang kilos. Okay, tuklasin natin. Basahin ng kwento. Okay, babasahin natin. Sundan nyo ang aking babasahin, ha? Okay, at makinig na mabuti. Ang natatangi kong mahika. So, anong ibig sabihin kaya nito? Yun yung pamagat nung kwento. Ako si Esang. Hinahangaan ako ng aking mga kaibigan sa aming barangay dahil sa aking pagiging alisto at malinis. Okay. Sino siya ulit? Si Esang. Okay. Inalampa nga ang aking mga kaibigan ang aking sikreto. Tinanong nila ako sa mga ginagawa ko upang maging malinis at alisto. Sinasabi ko sa kanilang maaga akong gumigising araw-araw. Nililigpit ko kaagad ang aking higaan ng maayos. Pagkatapos dumediretso ako sa banyo upang maligo. O yun yung mga ginagawa niya daw araw-araw, kaya siya mabilis. Naghuhugas ako ng kamay bago kumain ng almusal. Pagkatapos kong kumain,
Ako ay nagsisipilyo, nagbibihis ng malinis na damit at inaayos ang aking buhok. O, yan din ang kanyang ginagawa pa. Okay, so eto na. So, yung kwentong yon, okay, balikan natin ang kwento. Ang kwento dyan, ang natatangi kong mahika, ibig sabihin, natatanging sikreto na parang magic, mahika. Magic, ano ba yung magic na ginagawa ni Esang? Hindi yun yung magic na napapanood niya. Kumbaga, parang magic dahil napakabilis. Diba pag nag-magic, diba sa movie, kapag nagma-magic yung pinapakita doon, ituturo lang tapos malinis na agad. Ganun yung ibig sabihin ng mahika. So, sa totoong buhay, ang tinatawag na mahika dyan ni Esang ay kung paano siya nagiging mabilis. Okay? So, dito, ano ba yung mga kilos na ginagawa ni Esang? Ba't siya napakabilis? Ano ba yung sikreto niya? Okay? Alisto daw siya at malinis. Ibig sabihin na alisto, mabilis. Okay? Inalam daw ng kanyang mga kaibigan ano daw ang sikreto. Kaya, ang una niyang ginagawa, anong ginagawa? Anong sinabi niya? Maaga siyang gumigising. Kayong mga bata, maaga ba kayong gumigising? Okay, para matapos niyo lahat ng assignment, module, at makatulong din kayo sa bahay, kailangan maaga kayong gumising, huwag kayong magpupuyat. Ganun yung ibig sabihin dyan. Kaya kailangan sa totoong buhay, pwede nyong sundin yan, pwede nyong gayahin. Kasi nga, sa totoong buhay, mabagal ka kung hindi ka babangon ng maaga. Kung late ka natulog, late ka rin gigising, di ba? So, kailangan mong matulog ng maaga hanggat maaari ay 8 o'clock ng gabi. Tulog na kayo. Huwag na kayo magpupuyat. Kasi nga, pag puyat ka, wala kang lakas. Hindi gagana yung isipan mo, pati yung katawan mo, yung mga muscles mo, masakit, mahina, nangihina ka, di ba? Pag nagpupuyat ka. So, huwag munang magi-gains. Saka na sa bakasyon na malapit ng bakasyon, 2 months naman yon yung bakasyon, kung sakali, or 1 month. Mag-ano kayo sa mga balita, manood. Okay? So, kailangan yung gumising ng maaga. Okay, nililigpit daw niya ang kanyang higaan. So, ginagawa niyo ba yon? So, kailangan nyo magligpit ng higaan. Huwag nyo na ipagawa sa mama nyo kasi napakadaling gawain lang yan. Kailangan maayos. Pagkatapos, dumidiretso daw siya sa banyo upang maligo. Hindi pwedeng maligo ka ng pagod. So, unahin mong maligo. Diba? Pag natulog naman kayo, magbibihis naman kayo ulit. Alangan naman yung ginamit yung damit hanggang gabi, yun pa rin. Diba hindi? So, kailangan yung, maligo muna para hindi sumakit ang katawan, pagod na pagod, saka ka maliligo. So, hindi pwede yun. Okay, ano pang ginagawa niyang magic? Ba't napakabilis niya? Naguhugas siya ng kamay bago kumain. O, di ba kakain siya ng agahan. Pagkatapos kumain, siya ay nagsisipilyo. Okay, after magsipilyo, nagbihis ng malinis na damit at inayos ang kanyang buhok. Yun ang ginagawa niya. Diba? So, yung kwento na yun yung pinakasikreto. So, lahat ng yun ay kilos, naguhugas, kumain, nagsisipilyo, nagbibihis, inaayos ang buhok. Alin pa dyan ang kilos? Nagtutupi, nililigpit yung higaan, nililigpit ang higaan. Ano pa? Ayan, yung mga kilos na banggit ko na lahat. So, ang salitang kilos, ano ba ibig sabihin? Ito ay bahagi ng pananalitang nagsasaad ng kilos o galaw. Yung mga galaw, naguhugas, nagsusuklay, naglilinis, nagtututbrush, yun nga nabanggit na. Ano pa ba yung nabanggit dun sa kwento? Nagbibihis ng damit, dumidiretso dun sa banyo para maligo. Okay? Yan, ito ay ginagamit sa pagsasalaysay ng mga pangyayaring natapos na. Ibig sabihin, tapos na yung mga kilos. Gaya nga ng ginawa ni Esang, yung mga kilos na ginagawa niya, bakit siya mabilis? Okay, ibig sabihin, tapos na yon, kinukwento niya lang. Pwede rin ang kilos ay kasalukuyang ginagawa at katatapos lang at gagawin pa. Plano mo pang gawin. Ito na paliwanag ko rin ito sa MTV. Tinatawag din itong pandiwa. Ang salitang kilos ay may gagamit mo rin sa pagsasalaysay ng sariling
karanasan. So, pwede mong ikwento sa sarili mo yung mga experience or karanasan na ginagawa mo araw-araw. Diba, yun nga yung pinagawa ko sa inyo, i-video nyo lang. Okay. Halimbawa, inayos ko ang laruan ni Mila. So, ibig sabihin yung kilos ay tapos na. Pang nagdaan ito. Okay? Naligo. Maaga kaming naligo sa sapa ni Kiko. Naligo, yun yung kilos. Okay? Kumain. Kumain ako ng gulay upang maging malusog. So, alin naman dyan ang kilos? Kumain. Ibig sabihin, tapos na yung kilos. Yan yung mga kilos o pandiwa. Okay? Pagyamanin. Sumulat ng pangungusap na naglalat ng sariling karanasan batay sa pinapakita sa larawan. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Okay? So, kapag nagpa-recite ako, di ba bukas ang recitation, okay, kung kailangan yung mapanood ang video na to at ma-review. So, kailangan ito, pwede nyo isulat sa notebook. Ano ba ang pwedeng sentence o pangungusap na nakikita nyo sa larawan? Ano bang ginagawa ng bata? O isulat nyo yung sagot nyo dyan. Ang bata ay nagdidilig ng halaman. So, ang kilos nagdidilig. Hindi pwedeng yung larawan ay nagdidilig, pero ang isasagot mo, ang bata ay kumakain. Hindi siya akma. So, ibig sabihin, kung ano yung nasa larawan, kung ano yung nakita nyo dyan na nasa larawan, yun ang dapat na isulat nyo dun sa blank. Okay? Number 2, ano bang ginagawa ni ate doon, ni nanay? So, isulat nyo rin. Si ate, si nanay ay nagsasampay ng damit. Nagsasampay yung kilos doon. Number 3, siya ay, pwedeng gumamit kayo ng pangalan o kaya ako, pwedeng siya ay nagwawalis o kaya ang bata ay nagwawalis. Pwedeng ganon. So, ang kilos doon ay nagwalis. Pwede rin kasi nakikita nyo nagwawalis pa lang siya. Ibig sabihin yung kilos ginagawa ngayon kasi nakikita nyo nagwawalis. Or kapag nagwalis, ibig sabihin tapos na. Okay? Ito naman. Ang magkapatid ay nagliligpit ng higaan. Okay? Kasi ginagawa pa lang nila ngayon, nakikita nyo. So, ang magkapatid ay nagluluto. Ayan. Ang kilos ay nagluluto. Okay? So, yan ang mga, example ng mga salitang kilos. Okay? Isa-isip naman ito. Una ng angkop na salita ang patlang upang mabuo ang idea o ideya. Ang patlang ay bahagi ng pananalitang nagsasaad ng patlang. So, anong sagot? Ang pandiwa ay bahagi ng pananalitang nagsasaad ng kilos. Ito ay ginagamit sa pagsasalaysay ng mga pangyayaring natapos na, kasalukuyang ginagawa katatapos lamang at gagawin pa. Ito, itatanong ko ito sa recitation. Tinatawag din itong patlang. Anong sagot dyan? Tinatawag din itong pandiwa. Ang mga salitang kilos ay magagamit mo rin sa pagsasalaysay ng sariling karanasan. So, dapat tatandaan nyo kung ano yung sinulat dito sa una. Ipakita ko lang ha. Kasi yung sagot dun sa blank, ayan yan oh. Oh, ang salitang kilos ay bahagi ng pananalitang nagsasad ng kilos o galaw. Ito ay ginagamit sa pagsasalaysay. Ang salitang kilos. Ayan oh, tinatawag din itong pandiwa. Tapos sariling karanasan. So, itatanong ko yan sa recitation. So, dapat tandaan nyo lahat ng slides. Yung slides din ng mga nakaraan, week 1 to week 4. Week 5 kasi to. Yung week 6 na send ko na. Kasi yung week 6 nandyan yung pagpapalit ng letra. Okay? Na-send ko na sa inyo, napaliwanag ko na. Nauna lang yan kaysa tong week 5. Okay, ginagawa. Yan, nasagutan na yan ha. Sariling karanasan yun nasa dulo. Okay, isagawa. Basahin ang talata pagkatas kopyahin ang grafikong pantulong at isulat ang mga salitang kilos o pandiwang ginamit. Ano ba yung mga pandiwang ginamit? So, isusulat nyo dito sa mga bilog ang mga pandiwang ginamit. Dito sa kwento. Ito, babasahin pa lang. Basahin ang talata pagkatas pumili ng 5 salitang kilos. Isusulat nyo doon sa bilog na to. Yung mga salitang kilos. Pwede rin mag-drawing kayo sa notebook.
mag-jot down kayo or ilista nyo yung mga nandito sa slides para mas matandaan, di ba? Lalo na yung mga mahalagang salita. Iba pa kasi yung nasa book or yung mga test na sinasagutan. So, kailangan nakaayos para mas matandaan nyo, okay? Eto. 5 lang daw ang hahanapin yung mga salitang kilos at isulat sa notebook na lang. Okay. Eto ang pamagat ng kwento ay hindi mapantayang saya. Ano ba yung nakikita nyo dyan sa picture or sa larawan? So, ang pamilya ay saan sila pumunta? Okay? Tuwing Sabado, pumupunta kami ng aming pamilya sa dagat upang maligo. Masaya kaming magkakapatid na tumatakbo sa tabing dagat at naglalaro ng buhangin. Yan daw ang ginagawa. Hindi rin nakalilimutan ni Kuya na magdala ng saranggola. Pinalilipad namin ito ng sabay-sabay. At dahil hilig ko ang musika, kinakantahan ko sila sabay ang pagtugtog ni Inay ng gitara. Okay. Next. So, yun lang ang kwento. Tandaan, hanapin nyo lang ang mga salitang kilos at isulat dun sa, ito. Yan, mag-drawing kayo ng ganyan dun sa notebook nyo. So, ano ba ang mga salitang kilos dyan? Hanapin nyo. Pwede rin ganito. Bahala kayo. Tapos, after nyong masulat yung salitang kilos, isulat nyo rin dito. Then, gawan ng pangungusap. Gumawa kayo ng pangungusap gamit ang mga salitang kilos. Okay, so, yun lang, kids, ang ating lesson sa Week 5 Filipino. So, sana ay marami na naman kayong natutunan sa araw na to at sana huwag niyong kalimutan na maging masipag, matyaga, at maagap. Lahat ng yan ay gagawin nyo para nang sa ganun ay mataas o malayo ang inyong mararating kapag ginawa nyo yan. Okay? So, thank you for listening and watching. Sana ay huwag kayong magsasawang matuto at manood sa mga ganitong paraan dahil wala po tayo sa school. So, kailangan po pagtiyagaan yung manood, makinig, mag-aral pa rin kahit ganito ang panahon ng pandemic. Okay? Bye! Thank you again.